Mga atitsyona sa mundo ng pageantry, paano maiiwasan? Hello, Cruellas! Mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Siyempre, ang pag-uusapan natin ngayon yung mga atitsyon, yung mga mean girls sa mundo ng pageantry. Kasi laging issue yan. Every year, every contest, every eksena, ano po kabo, lagi yung issue. Actually, ano na rin ako dyan, na-bash na rin ako dyan dahil sa pagsabi ko ng katotohanan, ako pa yung napasama kasi nga kinall out ko yung isang mean girl na hindi ko naman pinangalanan. Pero nag-isip sila na eto nga, pero obvious naman kasi na yung pag-call out ko sa kanya na siya yun, o diba, ng bonggang-bongga. Marami talagang nang humanas, akala nila syempre, hindi naman ako maghahanash at hindi naman ako kukuda na hindi ko na-experience mismo doon sa babaeng yun kung paano niya ako sinungitan, kung paano siya naging attitude, paano siya nagmaganda. O diba? Pero pag mga sikat nga na vlogger o kaya sikat na reporter, ay ang bait-bait, akala mo naman. Tapos yung syempre hindi niya tayo kilala, kaya may karapatan siya na deadbahin ako, or may karapatan siya na hindi ako pansinin o kaya hindi lingunin pag tawagin siya o kaya hindi ako pansinin. Karapatan niya yun, di ba, bilang individual na tao. Pero bilang beauty queen, bilang beauty queen at sumaba ka dyan, so nawala na yung karapatan na yun. Syempre, gusto mong maging beauty queen, kailangan maging nice ka in public, kailangan maging nice ka sa lahat ng nakapaligid sa'yo, kasi pinasok mo yan, o diba? Kung hindi ka sana beauty queen at gusto mo lang maging mean girl at mag-attitude at wala ka namang balak at magpasikat at magpabango ng pangalan mo, ituloy mo ang laban, o diba? Maging mean girl ka for whole of your life. O diba? Wala namang pumipigil ay maging masama ang ugali mo mula ngayon hanggang sa mamatay ka. Wala namang pipigil sa'yo. Kung wala ka namang balak beauty queen, wala ka namang balak o artista o kaya magpasikat ng yung pangalan mo, maging mean girl ka at maging attitude ka forever, o diba? Choice mo yan. Pero kung gusto mong maging beauty queen at gusto mong maging famous at gusto mong maging manalo at gusto mong maging artista, wag kang ganyan kasi lahat naman siguro ng tao na makakasalubong deserve ng tamang treatment, di ba? Kasi pilingera, charot lang. So, ayun, ang dami talagang issue ng mga ganyan sa mga mean girls, sa mga pageant, at hindi yun maiiwasan. O, diba? Kasi kahit nga sa classroom natin, may class 2021, 2022, 2023, halong nag-aaral pa tayo. Mayroon talagang mga attitude ng mga classmate natin, o kaya may attitude talaga, or mga mean girl, diba? Parang, I don't know kung ganun ba talaga sila pinalaki. Basta, ganon. Sa lahat ng batches, meron talaga niya ng bonggang-bongga at hindi talaga imposibleng wala. Imposibleng walang umatitude dyan sa batch na yan. Kaganon din sa batch ng mga beauty queens na mahalata mo talaga. So, paano natin maiiwasan ang mga mean girls? Halimbawa, kagaya ng mga pageant vloggers o kay mga beauty queen para hindi tayo masangkot sa kaeksenahan nila at sa kasamaan ng mga ugali nila at ang ding kampo ng kadiliman nila. Charot na. Hindi, I think sa isang organization, kung paano maiwasan yung mga ganitong mga attitude ng beauty queen, magpa-pageant kayo ng matagal. More activities every day, pagurin mo sila, lalabas ang tunay na kulay ng isang babaeng mapagpanggap. Di ba? Ganun, lalabas talaga yan ang tunay na kulay nila, no matter what, at paguro nyo sila, buwisitin mo sila, inisin mo sila, lalabas ang tunay na mabait na babae. Kasi kung isang tunay ka na mabait,
na babae, alam mo kung paano makitungo sa kapwa-tao mo, syempre, galing sa puso mo, ay kaya mong, ano ba tawag doon? Kaya mong i-manage yung anger mo, i-manage yung, yung tolerance mo when it comes sa pagka-visit mo at saka sa inis, bagot, o di ba? Ng bonggang-bongga, o kung legit na talagang mabuti ang puso mo. Pero yung attitude na hindi yan makakatagal. For sure, hindi yan makakatagal, promise. Konting kibot mo lang dyan, eksena na yan. So, ang dami kasi sa mundo ng pageantry ngayon ang nag-call out ng mga kapwa kandidata, ng mga mingers si ganito, ganyan-ganyan. Ito nga, na-dethrone nga daw sa top 12 si Miss Universe Argentina kasi nga nagsabi siya na hindi maganda ang ugali at mga attitude girls itong si Dominican Republic at saka si sino ba to? Brazil. So nagsalita lang naman siya ng katotohanan siguro sa experience niya. Sa mga experience na. At sa valid naman siguro yun. 'Di ba? Kasi kasi sa totoo lang naman talaga. Sa isang grupo, meron talagang tabilas yung hasang. Kagaya sa batch, sa Bardagulan version ng Miss Universe Philippines. May nakapasok talaga sa top 20. Mga 5 sila. Na mga minger. Kaya lang, mga sikat. So, hindi naman minger. Mga attitude, may mga attitude na masama ha. Kasi may attitude din na mabuti. So, may mga pumasok din naman talaga ng mga attitude. As in, pumasok din talaga. So, magaling kasi. Yun nga lang talaga, dapat iwasan ng mga pageant organization, yung mga ganyang mga pag-uugali. Kasi sila din yung magkakaroon ng problema sa huli. Kasi, syempre, ngayon, ikaw pa lang, yung mga normal na tao lang yung nasusungitan niya or natatarayan niya or uma-attitude siya. Sa susunod yan yung organization na mismo. Kasi nga, nanalo na siya siya na yung no matter what, siya na yung nasa kanya na yung corona o diva, whatever man yan may kakampi pa rin siya ng bonggang-bongga. At syempre sa mga mean girl na to, ang galing-galing nila makipagplastikan. Ang galing talaga. Kaya sinasuggest ko talaga sa organization na tagalan yung pageant. Yung hindi yung 2 weeks, 3 weeks, 1 week pageant. Kasi ang galing nilang magplastikan, ang galing nilang mag-arte, ang galing nilang umartista, nakala nila ang pait-bait nila ng bongga-bongga. Nakakaloka. Kasi syempre sa mundo ng pageantry, parang 2000 pa yata nanonood na ako ng Miss Earth, mga Miss Philippines Earth, Binibini, hanggang sa 2019, hanggang sa naging pandemic, tapos ito na lang 2024. Marami talagang mga beauty queen dito sa Pilipinas na may mga attitude. Pero yung iba naman, na parang sa kalauna naman, parang nagbabago ang personality. Siyempre siguro pag bagets ka pa lang or bata ka pa lang, hindi mo nakokontrol yung iyong ano ba tawag dito? Hindi mo nakokontrol ang iyong damdamin when it comes na may pagsubok na pagdadaanan ka sa pageant journey mo. May mga ganun din kasi. Tapos hindi naman araw-araw ay okay at all day long ay lang positive lang yung day mo at hindi na siyempre ako din may may bad day din ako at minsan ay hindi ko na din ako control yung sarili ko ng bonggang-bongga kung paano magiging mabait all the time. Pero ngayong matanda na ako, parang kaya ko na siyang uy, huwag kang magalit, hindi naman big deal, o mga ganon. Pero yung ibang mga girls talagang pinanganak talaga na masama ang ugali, yung masama ang yung attitude, masama talaga ang yung baga na sa dugo niya na at saka sa buto niya na ang pagiging masama. Nakakaloka talaga yung mga ganyang eksena. Kasi may isa ko beauty queen before na ka-experience nung 2005. Super mean siya. Hindi na super mean. Kumbaga, strong personality. Pero, alam mo yun, parang kape-kape lang. Alam mo yun, yung ugali niya hindi maganda. Pero may corona siya So, habang kalaunan pala,
bumabait siya, nagiging ayos siya. Kasi nga habang nagmamature, umaayos. Kaya yun yung minsan iwasan din yung magkorona ng sobrang bata. Kasi pag bata ka, yung pag-control mo sa sarili mong anger, sa sarili mong ano, ay hindi mo pa kayang kontrolin, yung demeanor mo, di ba, ng bonggang-bongga. Kaya, yun din minsan na kailangang iwasan ng mga pageant organization na wag masyadong magkorona ng masyadong bata, yung walang pageant experience. Kasi nga, hindi nila alam ang kalakaran ng pageantry, mga ganyan-ganyan, o napaguran, mga whatsoever. So, isa din yun. Kaya, lumalabas na attitude na yung girl kasi hindi niya alam kontrolin yung ano niya, yung sarili niya, ng bongkak-bong. Kagaya kay Miss Grandman di ba? Hindi niya alam kung paano kontrolin yung sarili niya dahil ano, pero for sure naman, habang kalaunan, ma-realize din niya, mali ang ginawa ko dito, mali ang ginawa ko dito. For sure yan, kasi nagmamature yung isang tao. So, dito sa mga mean girls na matatanda na, pero mean girl pa rin ng bongga, attitude na pa din, likas na talaga, masama talaga ang ugali at yung buto nila ay ano, talagang kampo na ng kadiliman yung pag-uugali. Lalong-lalo na pag yung nanay mo, kampo ng kadiliman din. Nabanggit ba ako, di ba? Kasi may mga beauty queens na karay-karay nila yung nanay nila. Akala mo naman yung nanay nila ma-attitude. Imbis na maka-gain ng support yung mga anak nila, nawawala ka na ng gana kasi yung attitude yung mga kasama, attitude yung nanay. Akala mo naman ang ganda-ganda ng anak. Charot lang. Charot lang sa mga pageant vlogger. Nakaka-relate ba kayo sa akin? Nakakaloka kasi yung mga ibang beauty queen din talaga. Hindi ko naman sinasabi na ano na siguro pwedeng iwasan mag-encounter, iwasan na yung buwisit yung mga mean girl. Kasi kailangan na malaman natin kung sino yung mga mean girl sa grupo Kasi para maiwasan mo, para hindi ka na magkaroon ng eksena sa kanya, ngiti-ngitian ka lang tapos wag nang halubilo kasi hindi mo alam, sinisiraan ka na pala sa kapwa kandidata mo. Nakakaloka. May kilala ako, Miss Universe 2024, Miss Universe Philippines 2024 candidate, sira sa kapwa kandidata. Buti nga naligwa ka. Nakakaloka, hindi ko kinaya. Yung wala namang tinatanong tungkol doon sa ibang kandidata. Alam mo, nagkukentuhan lang ng normal, ninira ng ibang kandidata. Kakaloka, di ba? Halata mo talaga na hindi maganda yung ugali niya, may mga ganung mga girls talaga. Nakakaloka. Pero, para maiwasan talaga yan, maraming activities dapat talaga. Maraming activities, bugbugin sila ng activities para lumabas ang tunay na kulay ng kanilang mga buto, o di ba? Para hindi na magkaroon ng issue na nakoronahan natin attitude, o di ba? Ang ganda lang ng pagpili ng Miss Universe Philippines kay Chelsea kasi napakaganda ng ugali, magaganda yung mga ugaling napipili ng Miss Universe Philippines sa ngayon sa this era. Kasi sila Beatrice Luigi Gomez, sila Celeste, yun nga lang may nagkaroon siya ng issue sa org. Si Chelsea, si Michelle D, kung may mga hindi naman nagkakasundoan doon sa org, maaayos kasi nga hindi naman sila masyadong masama ang ugali. Naging queen sila dahil mga mabubuting tao sila, di ba? Pero sana talaga, sa susunod na pagpili ng mga queens, huwag nang piliin yung mga mean girls kasi nakakaloka talaga yun. Tapos, i-compete mo internationally. Meron tayong mga Pilipina beauty queen na nag-compete internationally ng mga mean girls at alam naman ninyo yan kung sino siguro kasi after the pageant, humanash. O, di ba? Akala mo naman winner, akala mo naman kagandahan. Lahat ng mga Pilipina beauty queen na humanas sa organization, alam mo na kung ano yun. Attitude, o diba? Yan ang tinatawag na
attitude na. Yung hindi na sila makapagpigil ng mga kasamaan ng ugali nila. Isisiwala talaga nila ng bonggang-bongga. Kasi kung ikaw yung isang professional na tao at kung anong na-experience mo doon or manahimik ka na, matuto ka na ng manahimik, o diba, ng bonggang-bongga at tanggapin mo sa puso mo na ligwak ka or talurad ka, hindi yung dahil talo ka, hahanas ka, tapos pag winner ka, okay lang, ganon. May mga ganon talaga ng bongga. Kasi hindi din natin may iwasan na may mga organization talaga sa mundo ng pageantry, hindi naman kabonggahan yung yung pag-treat sa mga girls. So, pag nanalo ka, okay lang. Tapos pag ligwa ka, doon ka hahanas. Di ba? Nakakaloka. So, ayun, yung mga mean girl, hindi talaga yan may iwasan. At suggestion ko lang talaga, magpapageant ng matagal more activities para lumabas ang tunay na kulay ng mga babaeng mean girl na ito. Kasi, nandyan na talaga yan sila. At saka yan nila paraan na niya kung paano sila sumikat. Alam mo, yung mga mean girl, yung pinakauhaw sa fame. Feeling ko lang, yung mga mean girl, yung pinakauhaw sa fame, fame, 'di ba? Sa kasikatan. Kasi ginagawa nila lahat magpaganda, mag-perform, o diba? Pero yung ugali nila, hindi nila kayang ituwid ng bonggang-bongga. Talagang kung laban din sila, may masagasaan man sila o wala. O may mga ganun kasi mga talaga, beauty queen. Pero hopefully ay mga ganun talaga. Kasi malalaman mo lang kung mean girl yung isang tao, kung matagal yung pageant. Kung may mga pinapagawa ka ng maraming eksena, tapos makikita mo talaga kung sino yung irita dyan. Makikita mo talaga kung sino hindi mo walang pasensya. O diba, makikita mo yan habang tumatagal, habang kalaunan. Kaya minsan may mga candidates tayo na sobrang galing, sobrang lakas, pero hindi na nanalo. Alam na ninyo ang dahilan yan ng organization. Wag na ninyong atakihin yung organization na cooking show. Wag na ninyong atakihin yung organization na may pinapaboran, kasi sa totoo lang, hindi na ipapanalo yan kung talagang mabuting tao yan. Kasi nga, sobrang galing, sobrang ganda, naligwa. Diba? Alam niyo na ang dahilan. Yung pagka-attitude na niya. At saka normally sa isang pageant, madalas talagang El Tukuyo is the attitude girl, o diba? Minsan nakakapasok kasi nga dahil sa hype din ng fans, dahil sa hype ng supporters, so kailangang ipasok nila, pero hindi na talaga yan aabot sa dulo kasi nga sa kasamaan ng ugali. Ayun, so hindi natin may iwasan yan, sa totoo lang, hindi talaga. Sa bawat batch, meron talaga yan. Meron talaga yan. Kagaya ng Miss Universe Philippines Batch 2024. Dami nila. Ang dami nila. Kaya lang hindi mo pwedeng isa-isahin. Nakakahiya naman. Ikaw pa yung masama. O diba? Na-call out yung Hazel Ortega ninyo nang dahil sa mga attitude. O diba? Nakakahiya naman. Sila na mabait. Sila na lahat mabait. Ako na masama. Charot lang. Ayun nga. Pero I think may mga kabaita din naman yan sa puso ng bonggang-bongga yung mga girls na yan. Pero talagang may ipinanganak na talaga na masama talaga ang kulay ng buto. Ganun. May mga masama talaga. At hindi lahat ng beauty queen ay wag niyong gawing puon. Wag masyado kayong nag-i-invest ng mga suportahan niyo kung gusto niyo suportahan, pero wag niyo to the point na attitude na si ate girl, kung baga ang sama-sama na ng ugali, to-tolerate lang ninyo ng bonggang-bongga. Hindi ninyo ang diva ng bonggang-bongga. Okay, ako na ang masama ang ugali. Ako na ang mean. Ako na ang attitude. Kaya naman kasi sa inyo, mabait-baitan na nakakaloka. Ayun lang guys, ayun lang aking kwento at ayun lang aking masasabi dito sa mga mean girls. Hindi talaga sila may iiwasan. Pero sa organization, iwasan lang siguro yung masyadong bata kasi hindi nila alam kung paano, ano ba tawag doon? Kung paano i-control ang mga sarili nila, kagaya kay Miss Grand Myanmar. At saka magpapageant ng matagal at more activities, kasi malalaman talaga dyan kung sino yung uma-attitude. Kasi ang dami talaga magpapanggap. Promise. Promise. This has been Hazel Ortega. Maraming salamat po.
Paalam!